Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman tayo. iPhone 11 Pro versus the iPhone 13. Ano kaya magandang i-purchase lalo na napakalayo ng kanilang price difference? Nakatipid ba kayo dun sa murang iPhone or go na kayo sa mas expensive? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another phone comparison naman tayo. This time is a lumang Pro versus sa mas mataas na base model, di ba? So iPhone 11 Pro versus the iPhone 13. So yun, nag-decide ako i-compare sila dahil okay rin naman dahil when it comes sa price and specs is okay rin naman sila i-compare dahil lumang Pro, kasi yun, mag-iisip iba ano ba, maglulumang Pro ba ako na mas okay yung pakinggan, Pro? Or dito ako sa mas murang base model na iPhone, which is the 13. So, I think meron din namang nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to. And malay nyo, makatulong to, tong phone review natin sa inyong buying decision. So, first of all, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, pangalawa sa ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette, and yung mga Facebook pages sila nasa description box, yung link, i-click nyo na lang yan, sabihin nyo lang na panood nyo dito sa ating vlog, bibigyan kayo ng matic discount ng mga shops na yan. So yun, proceed tayo sa topic na iPhone 11 Pro versus iPhone 13. Presyo muna tayo. iPhone 11 Pro, 64GB, makakuha nyo first loss 15K to 16K. 256 maglalaro yan sa 17 or 18 to 19K. So, sabihin na natin, 11 Pro, 64, 256, naglalaro sa 15 to 19,000 pesos. For the next is the iPhone 13, base model na 128GB, maglalaro yan sa 24 to 25,000, 256, 27 to 28,000 pesos or 29,000 pesos. So makikita nyo, medyo malayo yung kanilang price difference. Siyempre mga J-Vlog, lahat ng side ng consumers, tinitignan natin yan. Yung mga nagde-decide ba, bibili ba ako ng mas murang iPhone na Pro? Or dito ako sa base model na hindi siya Pro, pero mas advanced yung specs at medyo expensive kasi. So dito, sa ating phone comparison, tatalakayin natin lahat ng advantages ng iPhone 13 sa iPhone 12 Pro, sa iPhone 11 Pro. So, unang-una dyan mga J-Vlog is yung camera. Camera, kung makikita nyo, when it comes to specs, additional camera ng 11 Pro is syempre advantage yan. Wala tayong makikita nyan sa 13, which is the telephoto lens. Telephoto lens, syempre sa mga ibang consumers is a big help, lalo na for zooming, makaka-zoom pa siya ng mas malapit compare sa 13. Syempre, yan ang gamit ng telephoto lens. So, yan yung isang advantage sa 11 Pro is sa camera, meron siyang telephoto lens. Pero meron ding advantage yung iPhone 13 na wala sa 11 Pro, which is, ito for me, yung mas useful na ginagamit natin ngayon sa ating vlog is the cinematic mode. So, ito po ang napakagandang feature ng 13 pataas, the cinematic mode. Sa mga marami rin nagtatanong sa akin, Lods, ano ba camera mo? Ang ganda naman ng background blur mo. So, iPhone lang po yan at cinematic mode po ang gamit natin. Kaya tingnan nyo naman, sobra yung pagka-background blur at meron tayong auto-tracking. Ayan, tinatrack niya yung face ko kung saan ako pupunta, doon niya fino-focus at biniblur yung background. So, yan po yung isang magandang advantage ng iPhone 13 na wala po sa 11 Pro. When it comes sa pag i-base nyo yung matimbang for me, yung telephoto ba ng 11 Pro or yung cinematic ng iPhone 13? Syempre for me, mas ginagamit ko yung cinematic mode ng iPhone 13, kaya mas okay yan for me. When it comes sa resolution, both ay support ng 4K video recording, mapa-rear or front camera, up to 60 FPS. So okay na okay, ang video camera rin naman 11 Pro, at okay na okay din ang video camera ng 13. Kaya when it comes sa video quality, any phones ay maganda po. When it comes sa camera megapixel, both rear, front, ultra-wide is 12 megapixel po lahat yan. Siyempre, meron tayong mga konting enhancement din when it comes sa iPhone 13. Unang-una nga yan, yung cinematic mode.
Next mga J-Vlog, for me, the screen size. So, syempre, di hamak na mas malaki ang screen size ng base model. 6.1 inches versus the Pro na before is 5.8 inches. So, mas malaking screen size, smaller notch, ang malilalaban ni iPhone 13 sa iPhone 11 Pro. So, 6.1 inches din kasi at both naman ay Super Retina XDR OLED display. Next, of course, sa chipset. Chipset, ito yung pinaka-main na maganda sa 13. Apple A15 Bionic chip. So, napakalakas pa ng chipset na yan. Compare sa iPhone 11 Pro na Apple A13 Bionic chip. So, when it comes sa chipset, longer software update, di hamak po na mas panalo dyan ng iPhone 13. Pero, when it comes sa actual usage, hindi po mabagal ang 11 Pro. Mabilis pa rin yan. Kaya, okay na okay pa rin siya. So, baga, mabilis na iPhone sa mas murang halaga. Doon natin din isa-side yung iba. Yung ibang mindset ng ibang consumers, diba? Pero when it comes sa spec sheets, clear winner ang iPhone 13. Next sa design, for me, mas gusto ko yung box type ng iPhone 13 compare sa iPhone 11. And next, of course, sa 5G connectivity, iPhone 13 is 5G, iPhone 11 Pro is 4G. So, ilang mga J-Vlog yung mga napansin ko advantages so far ng iPhone 13 dito sa iPhone 11 Pro. And hopefully, nakatulong tong mga sinabi ko advantages ng iPhone 13 para sa inyo kung nagde-decide kayo between dito sa dalawang smartphones na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, ano ba ang masulit i-purchase ngayong 2024? iPhone 11 Pro and iPhone 13. So quick reminder lang na napakamura na lang po ng mga pre-love units nito sa Green Hills. So yun nga, medyo malayo yung price difference ng iPhone 13 Pro, ng iPhone 13 at iPhone 11 Pro when it comes sa base model. When it comes sa pinakamurang variant sila. So 15,000 versus 24,000 pesos. So, marami talagang naguguluhan. Ano ba, mag-iipon na lang ba ako? Or eto na lang talaga yung maiipon ko, mag-stick na ba ako sa 11 Pro? So, for me, kung ako pagpipiliin talaga, definitely, kung meron kayong budget, I'll go for the iPhone 13. Maganda mga specs na ma-offer niyan compare sa 11 Pro. At 2 years ang kanilang gap when it comes sa release date, 2021 versus 2019. Kahit na base model, sabihin mo ng base model tong iPhone 13. Pero mas malakas to or may bubuga to, syempre sa older Pro model ng 11 series. Kasi syempre maraming naganap na mga updates, maraming naganap na mga features na dumaan. Kaya nilagay nila sa iPhone 13 or in-improve nila sa iPhone 13. Kaya kung meron kayong extra budget, for me, I'll go for the iPhone 13. Mas sulit siya compare sa iPhone 11 Pro. Pero syempre, alam ko may mga side tayo ng consumers sa lots. Ito lang, yung 15,000 lang. Wala naman ako mabibiling iPhone 13 na 16,000 pesos na na 15,000 pesos lang. Ano ba, mag-alternative na lang ba ako ng iPhone 12 compare sa 11 Pro? Syempre sa ibang video natin gagawin yan. Pero kung talagang ang budget nyo lang is 15,000 at gusto nyo talaga ma-experience yung Pro series at 11 Pro ang inyong tinatarget, tinatanong nyo lang sa sarili nyo kung sulit ba siya i-purchase ngayon 2024. For me mga J-Vlog, yes, sulit pa rin naman siya. Kasi imagine niyo yung SRP niyan before is super expensive, 60 to 70. Tapos 15,000 na lang siya ngayon. Okay naman siya, depende na lang of course sa makukuha yung unit. Kasi syempre expect nyo pag mga pre-love, na lalo na yung mga super older generation, yung battery na talaga, mabilis talaga sila malobat. Marami nang na-degrade na battery. Meron pa rin naman mga all goods na battery health. All goods na battery health and of course battery. Pero asahan nyo na mga J-Vlog, na mabilis talaga malobat yung mga older gen, lalo na yung mga smaller form factor. Malilit lang po kasi ang mga battery capacity niyan. Kaya wag kayo masyadong umaasa sa battery health. Sabihin nyo, uy, bakit ganun? Ang bilis malobat, 90% naman battery health ko. Hindi po ganun. Hindi naman po lahat nagbe-base sa battery health sa tagal po na or kunat ng battery ng smartphone nyo. Always look for the battery capacity itself. Maliit lang po ang battery capacity ng 11 Pro and lalo na yung iPhone 13. And even yung iPhone 16 ko ngayon, mabilis sila malobat, lalo na sa mga battery capacity kasi nila. 3 plus lang po mga J-Vlog ang battery na mga ganyang base model, even the 11 Pro. I think nasa 2 plus or 3 plus lang ang 11 Pro eh. So, yun mga J-Vlog, pag bibili kayo ng 11 Pro, lalo na yung mga ganyang small form factor, expect nyo mabilis po sila malobat, lalo na degrade yung mga battery nila pag pre-love. Pero may option naman kayo to change the battery. Pero kung 80%, 79, wag nyo munang palitan.
sagarin nyo muna ng 70%. Ako kasi pag nagpapalit ng battery ng iPhone, sinasagad ko to 70 or 69% battery health. At talagang nag-sluggish na yung performance or talagang sobrang bilis na malobat. So, ganon. Battery health na 79, 80%, okay pa yan. Kaya don't worry. Pero expect nyo lang, kahit napalit na battery nito, kung maliit lang talaga battery capacity nyo, mabilis talaga sila malobat. Kaya manage your expectation when purchasing the smaller form factors na iPhone. Lalo na depende na lang po yan sa inyong paggamit din, of course, yung tagal ng battery. Kung magigaming kayo, expect nyo mga few hours lang to tatagal. Pero kung casual things lang naman, syempre matagal-tagal din nyo naman magagamit ang iPhone 11 Pro and even iPhone 13. Again, mga ka-J-Vlog, kung bibili kayo ng iPhone 11 Pro, yung 64GB na 15,000 pesos, depende pa rin yan sa, sa consumers or sa paggamit ng consumer. Kung heavy user kayo, syempre, definitely, hindi ko i-recommend yung 64GB ng 11 Pro. Kung kayo sa 256, total, 3,000 pesos naman dadagdag nyo, mag-256 na kayo, doon na kayo. Pero, kung talagang sagad na budget yung 15,000 pesos lang at 11 Pro ang inyong i-purchase, 64GB, meron pa namang alternative way to expand your storage via iCloud, 50 pesos per month, 50GB na yung additional storage. So, marami rin namang ways kung paano maka-extra storage sa inyong iPhone. So, yon dito sa ating phone comparison, for me, pupipiliin ako, I'll go for the iPhone 13. Siyempre, maraming specs. At kung meron kayo extra budget, mag-ipon na lang kayo, mag-iPhone 13 na kayo, definitely, mas matagal siya magiging relevant sa market, mas matagal siya magiging support sa OS update, mas malakas yung chipset niya, 5G, bigger screen, and syempre, etong pinakamaganda sa 13 na doon na-introduce, the cinematic mode. So, kung interested kayo bumili ng mga iPhones, doon lang tayo sa mga nire-recommend natin shop kay Ate Met and of course sa ZMB Cellphone Accessories. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount na ibibigay ng mga shops.